disaster response expert at expeditionist and wilderness emergency medical services physician ng Philippine Mount Everest Expedition Team at yun pong naging voyage natin ng Balangay. Isa pong doktor at eksperto po sa disaster response. Doc Ted, good morning po. Si Xander po at si Angel. Good morning, Doc Ted. Ay, morning. Mayong buntag gikan sa Cebu. Opo, nasa Cebu po kayo ngayon, sir. Saan po partikular? Naka-station kami sa Bogo City. Tapos inassign kami para sa Medellin. Yesterday para i-assess. Tapos San Remillo, ngayon Daan Bantayan. Para lang mas further ma-plan sa ano pa yung mga needs ng community. Kasi may guidance kami from the Office of Civil Defense. Yung National Office, yun ang assignment namin. Kasama ko yung Makati Rescue, Raha Rescue, yung REACT, Valenzuela Rescue, Wilderness Rescue, Project Michelangelo Foundation, Energy Development Corporation. Composite kami para maraming experts para matapos na yung assessment. Sa base po sa inyong initial na assessment, Dr. Ted, kamusta na po yung kumbaga structural integrity ng ating mga gusali, especially sa Bugo? Case-to-case basis kasi yung yung mga nasirang katulad dinaanan namin, yung iba kasi private, no? Privately owned. Yung lang naman, ang isang naka-highlight doon is San Remigio, yung namatayan po tayo ng Bureau of Fire Protection, Coast Guard, yung nag-basketball tas gumuho. Yun lang yung yun yung masabi natin na supposedly pwedeng evacuation area na hindi na naging evacuation area because gumuho siya. So, katulad ng pinagstayan namin, sabihin ko sa inyo nangyari. Opo. Wala po kaming tulog kasi una, sige po aftershock. Yes. Sunod-sunod aftershock. Uhan. Pero matibay naman yung struktura gawa ng gobyerno, no? Matibay siya, except na mga tao traumatized, pag tumakbo sabay sigaw. Paano ka makatulog? Kaya medyo lumulutang pa utak ko ngayon eh. So, yung iba, ang issue lang dito, maraming tao ayaw pumasok sa loob ng bahay. Kaya nangangailangan sila ng tent. Na ibabalik na hinahinay ang ating kuryente, may tubig na po. So of course may signal. Mabilis naman yung action ng lahat, no, particularly our government. In fairness sa gobyerno, nakita ko sila. Kompleto po. In fact, yesterday I was with the head of DENR up to the DENR level para sa Mines and Geosciences Bureau natin. Nagpadala rin ng peoples ng mga scientists to ascertain kung may mga lumutang na po. Tapos ang grabe, mga iba-ibang LGU nagdala ng mga fire trucks, tubig kasi hirap na tubig. Pero dito sa Daan Bantayan, nakita ko na may tubig ulit. No? Kaya gano'n ang nangyari. Opo. So, na hinahinay na ibalik na yung services. Doc Ted, kung napanood nyo po yung ilang mga videos po nung kasagsagan ng lindol, yung ilan sa ating mga kababayan, ang initial response ay tumakbo po palabas ng bahay. Although may mga video rin naman po, kagaya dun sa computer shop, na parang nung yumanig, nagtago sila sa ilalim nung yung mesa ng computer. Kayo po bilang eksperto, ano ho ba ang dapat nating gawin kapag nakaranas po ng ganong kalakas na lindol? Okay, ganito yan. You cannot prevent ang tao hindi tumakbo. Behavior po ng animal yan. Galawin ko yung lupa, yung daga, yung elepante, yung tao, tatakbo initially. Yes. So hindi natin pwedeng masabi na mali yun. Kasi una, kung nasa bungad lang ako, may open space, I can just easily run. But it's a case-to-case basis. Pag sobrang lakas na hindi ka makatakbo, tutumbahin ka niya. Opo. No? So you cannot run. Yung iba, kasi 6.9 kay papano, lalo na yung bata-bata or what, there's a way of running, no? They can run. Even in Japanese, it was encouraged also eh. Yung drop cover na hole, ginawa ng mga bata, tama din yon kasi yun ang training, in-employ nila. Yun nga lang kagabi, sunod-sunod aftershock. Isipin mo sunod-sunod aftershock. Ni isa walang nag-drop cover na hole. Everyone runs away because that's the first behavior a human being will do. So, tingnan lang natin, you can walk or run away as long as there are no obstacles or things that put you more in danger. Halimbawa, tumakbo ako sa labas, doon pala sa labas, nahulog yung kable ng kuryente. Sa lindol kasi,
ang hazard, unang hazard is anything that falls from above, no? Sa loob Yes. ng pamamahay sa labas. So, ang tao, kumpante siya sa pagtingin niya, pagtingala niya na walang mahulog galing sa itaas. Kaya, kahit anong sabihin mo, i-institutionalize natin ang draft cover and hold, hindi yan masunod kasi actually ang draft cover and hold is only one of the survival maneuvers sa earthquake. Hindi siya one size fits all. Bigyan ko kayo sa example. Nakaupo kayo sa bowl. Sorry ha. Alam mo Opo. na anong ginagawa mo sa bowl, sa toilet bowl. Biglang naglindol, alam nga namang mag-draft cover and hold ka. Nasa loob ka, nakaupo ka sa sakyan. Correct. Oo. Paano ka mag-drop cover and hold? Totoo. Nasa pintuan ako sa bahay, paano ko mag-drop cover and hold? Ang drop cover and hold is not a one-stop shop, sabihin natin na survival. Meron pong mga 5 ways to survive. Drop cover and hold sa isang sturdy furniture. Number 2, tripod position. Ano yung tripod position? Luhod yung isang tuhod. No, isang tuhod lang luhod. Tingin sa itaas, kaliwa, kanan, likod. Pag may nahulog, spring up and move away from the thing that will fall onto you. Number 3, hawak sa pader, style Japanese. Habang sumasayaw ang bahay, sa pader sila umahawak. Kasi ang pader nila, merong kakayanan na load bearing, hindi katulad sa atin na low block. Number 4, hawak doon ka mismo sa strong kung nasa building, doon sa elevator shop, around sa elevator shop, matibay po yan. And number 5, sa poste na matibay, pwede ka po doon. Sorry po, ano po yung elevator shaft? Di ba yung sa building? Sa building po, yung nakasurround sa elevator, di ba Yes. ang elevator meron siyang parang magsusurround sa kanya. Yung pag may Parang elevator, square. matibay po yan. Matibay po yan. Kaya kung pupunta po kayo sa South America, pag nasa Peru kayo or particularly Chile, they have a strong building code, no? Ang ginagawa nila, lahat ng elevator ilalagay nila sa gitna. Yan. Pag nagkaroon ng lindol, kasi ring of fire naman din siya, no? Naka-ring of fire. Pag nagkaroon ng lindol, ang mangyari ay pupunta lang sila doon sa tinatawag nilang zona sigura. Zona sigura na secured area. Rescue kami dito. Opo, pasensya Opo, na kayo, Doc pasensya Ted. na, Doc. Oo. Marami kasi tao dito sa yung gumuho na nasa harap ako na gumuho ng tawag nito, simbahan. Opo. Pero sa ngayon, Doc, wala na po tayo. Tinigil na yung search and rescue operation. Tama po ba? Nag-cut down na po tayo sa search and rescue operation. Oo. Tsaka, tama rin po ba? All accounted for na? Yung mga kababayan natin, wala na pong missing? So far, yun yung inano dito sa local na accounted for. Even retrieval kasi hindi naman mga malalaking establishment or buildings ang bumagsak. Hindi naman malaki. Opo. No? Maliit lang, kaya medyo natatansya yung tawag nito, yung mga tao na nagbo-board sa loob or yung kung sinong inhabitants in a certain building. So, kaya hindi siya complicated na scenario. No, hindi siya metropolis. Opo, meron din po kasing nagkakaibang opinion sa social media, nabasa ko po kagabi, na hindi na raw po kailangan ng marami pang mga search and rescue teams dyan po sa Cebu. Hindi na talaga. Hindi na search and rescue team. Ang retrieval wala na nga eh. Ang kailangan lang natin ngayon ay support services sa community dito. Kasi una, syempre nayanig ang lupa, nagalaw. Kailangan ng mga tao dito tubig. Kaya kung merong gustong mga may puso nating kababayan, paki-encourage naman ang dalhin nila dito, tarpaulin kasi may mga kababayan tayo rito ayaw tumira sa bahay, inaayos pa yung bahay. Tolda. Tarpaulin, tubig, pagkain, sanitation, Kung meron naman talagang kayang tulungan natin sila ayusin yung pamamahay nila. Yun lang yung concern nila kasi galing sa Bogo City, papunta ako dito, papunta sa Medellin, papunta sa San Romeo, yung mga tao nasa gilid ng kalye, humihingi ng tulong, pagkain, tubig. Kasi, so sana, yun ang tugunan natin. Hindi kailangan dito ang rescue. Wala na tayong re-rescue dito. Tubig, kasi pagkain. may mga ng tao kailangan nila. May mga report pa kasi na parang yung ganitong LGU, yung ganitong agency or NGO magpapadala ng team. Ang dapat ho nilang ipadala, pagkain, tubig, at yung mga, matitirhan. Medisina din, mga medicines para ma-augment natin yung mga medisina sa mga health centers dito kasi although yung Bogo Provincial, nandun na. Ang problema kasi Bogo Provincial,
yung mga pasyente nasa labas, ayaw i-occupy yung loob ng ospital. So yung hospital is operating with patients outside. Naka-tent lang po, naka-tent sila. Maraming doktor, in fact, ngayong araw may doktor from Iloilo, mga doctors from Iloilo darating, tapos doctors na kasama sa Wilderness Search and Rescue, darating sila para mag-augment multi-specialty para sa mga tao na, kunwari, kung diabetic, mayroong doktor tayo na or diabetes, kung infectious disease, meron po tayong ganun. At natugunan naman kasi ang local government Office of Civil Defense, nag-shout out naman ano yung mga needs analysis. So, dagdagan lang natin yung mga gamot. Bakit? Siyempre, ikaw ba naman Lindo din, wala kang tulog, makakasakit ka. So, para naman tataasan natin yung supply. Initially, tubig talaga na mainom kasi una, medyo disturb ang tubig na mainom. Baka kasi nabuhay na tayo sa lindol, baka naman tayo magkasakit at mamatay dahil sa infectious disease na nainom at nakain. Okay. Doc, Ted, meron po ba kayong datos hinggil po sa mga nasawi dyan po sa lindol? Kasi nagkakaroon po ng pagkakaiba sa datos ng PDRRMO at saka ng Management of Dead Missing kung saan nabawasan po yung mga naiulat na nasawi. Yung pinaka-latest umabot lang sa akin kasi kinoconsolidate pa ng provincial Opo. Kasi ako working team kami, hindi naman talaga ako admin team, no? Opo. Working. So pag nag-report lang ako sa center, di naman ako nakikimarites kung ano. Pero sa last na nasa information ko, it's 72 po yung nasawi. Yun yung galing sa probinsya. PDRRMO. Ito sa yung dati. At mas concern lang ako, siyempre sa mga kabaro namin na namatay. Katulad ng isang Red Cross ni si Ian, Oo. sa Pogo na paglindol, tinakbo niya yung anak niya, naguhuan siya. So mas concern ako doon kasi siyempre, kabaro namin yon, nagbubuhay ng tao. Tapos yung Coast Guard na 3 namatay, yung BFP na 1 na namatay. So parang we would like to pay tribute sa aming fallen comrades. Okay. So 72 is high, Opo. no? Kasi malakas talaga siya. Kung yung aftershock malakas, pati pulis nagtatakbuhan at ang mga rescue nagtatakbuhan. Paano na lang yung mga Aksidente. kababayan natin na kung kami nakakaintindi kami, nagugulantang kami. So there's really a problem pa ngayon sa aftershock. Doc Ted, ayaw naman natin takutin yung ating mga kababayan dito po sa Metro Manila, pero sakasakali tumama ito pinangangambahan nating the big one. Tingin niyo po ba sapat yung ating kaalaman, yung ating mga resources para po hindi tayo matinding salantahin nito nga pong pinangangambahan nating the big one? Okay, ma'am. Gusto ko pong sabihin sa inyo, Una, wala pong predictability ang earthquake in 3 sides. Okay, 3 side. First side, walang predictability na ang lindol ay malalaman natin kung kailan darating. Automatically. Kaya nadali tayo nung lindol na to kasi nangyari siya kung kailan maraming tulog na tao. Okay. Number 2, hindi natin alam kung gaano kalakas na magdudulot siya. Kasi gaano kalakas? Kasi nangyari, bigyan kita isang example. 1968, lumindol ang kasiguran. 1968. 200 kilometers. Note 200 kilometers. Ang bumagsak na building ay 200 plus kilometers. Ruby Tower. Nakuha niyo? Opo. Lindol lang sa 200 kilometers away, ang bumagsak Ruby Tower sa Manila. Manila, correct. Yun. Hindi ko alam. Kung ikaw, naglindol doon, ang layo nitong babagsak ang Ruby Tower. Yun. Third, you don't know kung kailan ka aabutan at nasaan ka ng moment na yun. Halimbawa, drop cover and hold, pero naabutan ka pala, nasa toilet ka. Paano ka maka-drop cover and hold sa toilet? Naabutan ka, nasa skyway ka, nasa tulay ka. Naabutan ka ngayon, nandito ka sa park. Parang swerte ka kung nasa park ka. So lahat po yan unpredictable. Hindi po siya mapipredict. Kaya kung gusto mo mag-survive, malaki po ang kakainin ng drills earthquake. Hindi lang po drop cover and hold. Kailangan merong tayong iba-ibang maneuver, yung tinatawag kong tripod position. Andito po ako ngayon sa open park, dito sa Daang Bantayan, sa harap ng gumuhong simbahan. Kung lindulin kami, wag lang sana ngayon, no? Wag naman ngayon. Kung lindulin ngayon, nandito kami sa labas, wala namang, ang kahoy, hindi mo basa-basa mapatumba. May tumatawag na naman sa akin. Hello? Opo. Huwag daming media tumatawag. Opo. Kailangan mag-stay low ka lang para hindi ka matumba. Okay? So yun po.
Okay, sige, Doc. Another media na naman tumatawag. Opo, sige. Doc Ted. Hindi Opo, na po nauna. namin kayo patatagalin pa, no? Pasensya na Sige po. po. Maraming Sige po. maraming salamat po sa inyong oras at Okay, panahon. sige po. Mabuhay po Salamat kayo. salamat. Okay. Tutok Lindol. Si Dr. Desguerra po kasi ay naroon po mismo, no? Yes. Sa kahapon na dun sila sa Bugo. Nasa daan bantay.